Blessed Sunday, everyone. Welcome again to our online worship service. Our passage today is Philippians chapter 4, verses 6 to 9. It says in verse 6, "Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice, and the God of peace will be with you." Tayo ay manalangin sa Panginoon. Ama, salamat sa pagbabasa ng iyong salita at sa muli, dalangin namin, Panginoon, na pagpalain mo ito, na ito ay maging daan upang lalo kaming lumago sa pananalig sa iyo, lalo kaming lumakas sa panahong ito, lalo kaming tumibay sa aming pong pananalig at pagtitiwala sa iyo. Panginoon, gabayan nawa kami ng Banal na Espiritu Santo. Ito pong aming nagkaisang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So the title of this message na ating pag-aaralan ngayon ay kunin natin sa verse 6. Sabi ni Paul, "Do not be anxious about anything." So the word anxious. So the title of this message, Antidotes for Anxiety. All of us experience ng restlessness sa panahong ito, anxieties, fears, worries. Ito, grabe, alam natin na grabe ang naging epekto itong pandemic sa ating lahat. Apektado yung nagkaroon tayo ng economic recession, at dahil diyan, apektado na po lahat. Yung ating ikabuhayan, yung ating pananalapi, yung ating trabaho, kumakailan lang, sumabay pa na kung saan nagkaroon ng pagsabog sa Middle East. Marahil yung mga pamilya na narito sa Pilipinas, di maiwasan na magkaroon ng labis na pag-aalala. So all of us ay nakaka-experience nito ng paglabis na pangamba o pag-aalala. Subalit sabi ni Pablo sa verse 6, "Do not be anxious about anything." Ano po how are we handling our anxieties? Paano natin hinaharap o inahandle yung ating mga kabalisahan o pag-aalala marahil sa ating buhay, lalo tigit wala pa tayong katiyakan kung hanggang kailan ito. Pero si Pablo, makikita natin dito, mayroon siyang nabanggit na naniniwala ito yung salita ng Diyos, malaki ang may tutulong sa atin ito, lalo tigit tayo mga mananampalataya. Ang sabi ni Pablo, "Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God." So number 1 na pwede natin gawin, take a daily dose of prayer. Araw-araw. Inikaya tayo ni Pablo na sabi niya, yung word na anxious, it is a feeling of fear or apprehension about what is to come. Inaalala natin yung mga mangyayari sa hinaharap. At alam natin, kung isipin natin, kung magdudwell tayo doon sa labis na pag-aalala, ay halos, kung titignan natin, hindi man nababawasan yung ating problema. So ano ang dapat nating gawin? Isa na po dito ay tayo ay manalangin sa Diyos. Dumulog sa Panginoon. Sabi ni Paul, about anything. Do not be anxious about anything. So, walang limit yung sinasabi ni Paul. Job-related ba yung problema natin? Health problems ba yan? Finances ba yan? Family issues ba yan? Anything. Sabi ni Paul, in every situation, whatever situation na mayroon tayong lahat, ano man ang kalalagayan natin, ang sabi ni Pablo, by prayer. Ito ang gamot o lunas na makakatulong sa atin and sa ating pinagdadaanan. And petition with thanksgiving. Magpasalamat tayo sa Diyos. All we have to do is to present our request to God. Ito ang magagawa ng panalangin sa atin.
Si San Pedro, ganoon din. Sabi niya sa 1 Peter chapter 5, verse 7, cast all your anxiety. So yung ating mga kagulumihanan on Him. Why? Because He cares for you. So ina-assure tayo na ang ating Diyos na ating lalapitan, may malasakit. No? Mayroon siyang malasakit sa bawat isa sa atin. So pahalagahan natin. Ito ay isang paraan, napakamabisa na dapat natin gawin sa panahon ito. Tayo ho ay dumulog sa Diyos. Maglaan ng oras, panahon, manalangin tayo lahat sa ating Panginoon. Yan po ang mabuti na pwede nating gawin. Amen. At ang pangalawang gamot sa ating mga kagulumihanan o kabalisahan ay tingnan natin sa verse 7. And the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So pangalawang prinsipyo na makita natin, cover yourself with the peace of God. Kasi sabi ni Paul, and the peace of God will guard your hearts and your minds. So paano po ito mangyayari? Kusa na lang ba, bababa ang kapayapaan ng Diyos pag tayo ay may problema? Ang Psalm 119 verse 165 ang sabi diyan, mapansinin natin ang sinasabi ng psalmist, great peace have those who love your law, and nothing can make them stumble. So yung mga nagmamahal sa salita ng Diyos, yung mga nagpapahalaga sa salita ng Diyos, yung mga pinapamuhay ang salita ng Diyos, sa Kanya, binabanggit itong kapayapaan na mapapasa Kanya. So ang key dito, hindi ho natin hihintayin lang na bumaba ang kapayapaan. Ang kapayapaan ay makukuha natin sa salita ng Diyos. Like for example, wala kang pera, meron kang pangailangan. Ang sabi ni Jesus, do not worry about your life, what you will eat or drink. So, makakaroon tayo ng, kung mananampalataya tayo, maniniwala sinabi ng Diyos, magkakaroon tayo ng kapayapaan kasi ina-assure tayo ng ating Panginoon. Kung tayo may karamdaman, sinabi ng salita ng Diyos, by His stripes we are healed. Kung naniniwala tayo, pagagalingin tayo ng ating Panginoon sa himala niya. So meron tayong Word of God na nag-assure sa atin in order for us na hindi tayo ma-disturb, hindi tayo magulumihanan. Kaya, sabi ni Paul sa Colossians chapter 3, verse 15 and 16. Tingnan niyo po, sabi niya, let the peace of God rule in your heart. Sa verse 16, eto, let the word of Christ dwell in you richly. So kung ang salita ng Diyos ay mananahan sa ating mga buhay, sa ating mga puso, no? Ang sabi diyan, the peace of God will rule in your heart. Kaya, cover yourself with the peace of God through God's word. Pangatlong gamot sa pagkalabis na kabalisahan, tingnan natin sa verse 8. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. So the third principle na makakatulong sa atin o paano natin i-handle o i-fight ang ating mga pagkabalisa is sanitize your mind through right thinking. So ang keyword dito, yung ating mga thought life, yung ating mga iniisip, yung laman ng ating kaisipan. So hindi lahat, alam natin, hindi lahat nakakatulong kung ano yung mga laman ng ating isipan. Alam natin na may mga bagay na sabi natin garbage na dapat hindi natin ini-entertain sa thought life natin. Kaya may guidelines si Paul. Kumbaga, ano ba yung admirable, whatever is pure, loving, praiseworthy, yun ang ating guidelines, no? Sa ating pag-entertain, sa ating mga kaisipan. Kasi sabi dito ni Paul, think about such things. Kasi in Isaiah 26, verse 3, you will keep him in perfect peace. So, sabi dito, promise ng God na pagkakaluban tayo ng kanyang kapayapaan. Sino po yun? Whose mind is stayed on you because He trusts in you. So, yung mga nakatuon sa ating Panginoon, no? Yun ang sinasabi dito na magkakaroon siya ng kapayapaan. Kaya sabi sa 2 Corinthians chapter 10, verse 5, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God. Ito dapat gawin natin, bringing every thought into captivity
to the obedience of Christ. So mga kaibigan, kailangan po natin linisin, isanitize yung ating mga kaisipan. Kung ano man mga bagay na hindi magaganda sa ating isipan, siguro po napakahalaga dapat alisin natin yan. Kasi sabi nga na nabasa ko, sow a thought, reap in action. Kung ano man daw ang ini-inculcate natin sa ating mga isipan, ay sometimes nagre-reflect yan sa ating mga gawa. So in action, reap in habit. Nagiging habitual na, no? Nagiging ugali na. So a habit, reap a character. Sometimes nagre-reflect kung sino tayo, base na rin kung paano tayo mag-isip. Kaya napakahalaga na bantayan natin yung mga pumapasok sa ating kaisipan. Just like ating katawan, babantayan din natin, di ba? Ang iba sa atin, very cautious sa ating mga diet, no? Kasi pag nasobrahan ka ng fatty, baka may blood ka. Masobrahan ka ng salty, ganun din. So, alam natin, kahit tayo ay, sinasabi nga ng karamihan natin, karamihan ng mga sakit ay food-related, yung mga food intake. No? Kaya yung mga bata, sabi, ingatan sa chichirya. Di ba? Kasi delikado sa katawan, makakuha ng mga sakit. So, same thing with our thought life. Dapat bantayan natin. Kasi, guguluhin po ang ating kaisipan, ang ating buhay niyan. So, yun po ang ating dapat pakabantayan, ang ating kaisipan. Mga negative thoughts, unclean thoughts, mga garbage sa ating isipan, sanitize your mind through right thinking. At again, paano makakapaglinis po yan? Mahalaga, salita pa rin ng Diyos ang makatulong sa atin upang magkaroon tayong kaisipan ng kagaya kay Kristo. Panghuling gamot sa labis na kabalisahan, tingnan natin ang verse 9. Sabi ni Paul, whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice, and the God of peace will be with you. Tingnan niyo po yung mga word na ginamit niya. Whatever you have learned or received or seen in me, put it into practice. Another principle na makikita natin dyan, boost your immune system through righteous living. So the key word is, mamuhay tayo ng tamang pamumuhay. Kasi sabi sa Isaiah, chapter 32, verse 17, take note of this, the work of righteousness will be peace. And the effect of righteousness, quietness, and assurance forever. So yung po mga matuwid na mga gawa, nagbubunga ng mapayapang buhay. And the effect of righteousness, quietness, and assurance forever. Alam natin, mga kapatid, ang kasalanan o sin always result in unrest. Unless na lang, talagang may kalyo ng konsensya siguro ng tao. Hindi na siya makukonsensya. Pero normally, pagkamali ang ating gawa, masama ang ating ginagawa ng tao, by conscience, alam natin, hindi tayo mapayapa. Nagigilty tayo, at higit sa lahat, maaring yung maling gawa o masamang gawang yan, yun ang magiging ugat ng gulo o masalimuot nating buhay. Kaya kung titingnan natin actually, may mga, kung papansinin natin marahil, evaluate lang natin, yung mga troubles in life, sometimes siguro naman, baka tayo po ang may author o kaya tao na mismo rin ang siyang gumawa dahil sa kalikuan o dahil sa maling gawa. Kaya ang promise ng God yan, the work of righteousness will be peace. So, boost your immune system through righteous living. Napakahalaga ho ng pamumuhay na matuwid. Righteous living is a necessary condition for experiencing the peace of God. Kaya, mga kapatid, kung tayo po ay naghanap ng kapayapaan, unang-una sa lahat, sa Diyos, makakasumpong tayo ng kapayapaan. Una nating gawin, makipagpayapa tayo sa Diyos. Sabi sa Romans 5:1, therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. No? So ito pong una nating ayusin, makipagkasundo, makipagpayapa sa Diyos sa pamamagitan ni Jesu Kristo.
Bakit tayo makikipagpayapa sa Diyos? Kasi pag tumalon tayo ng verse 10, ang sabi niyan, for if when we were God's enemies, na ituring tayong kaaway ng Diyos dahil sa ating kalikuan, but by God's grace, through Christ Jesus, we were reconciled to Him through the death of His Son. Kaya napakahalaga, ayusin muna natin ang ating relasyon sa ating Panginoon. Sapagkat kung tayo mapapawalang sala, anong papawalang sala sa atin? Ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. So dito sa lupa, maaari natin maranasan ng kanyang kapayapaan. Dito sa lupa, maaari natin makaranasan ng kanyang kapatawaran, pagpapawalang sala ng Diyos, at higit sa lahat, mawala man tayo sa lupa, nakakatiyak tayo na mayroon tayong buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So again, in our conclusion, in our study today, antidotes for anxieties, take a daily dose of prayer. Manalangin tayo sa Panginoon. Idulog yung ating mga kagulumihan at kabalisahan. Cover yourself with the peace of God through God's Word. Salita ng Diyos, the promises of God, yun ang ating strength. Yun ang magbibigay sa atin ng kapayapaan. And sanitize your mind through right thinking. Kailangan natin bantayan ang ating mga kaisipan. At ilagay lang natin po doon, whatever is pure, lovely, praiseworthy. Yan po ang sinasabi ni San Pablo. And lastly, boost your immune system through righteous living. Talikuran na natin ho ang anumang kalikuan. Mamuhay tayo na matuwid. And Christ is our righteousness. Wala nang iba. By faith, mga kapatid, kung mananampalataya ka sa Panginoon, siya po ang makapagbibigay talaga ng tuwid na buhay sa atin at wala nang iba. Kaya mga kapatid, let us surrender our lives to God, accept Him as your Lord and Savior, repent from your sins, and follow Jesus for the rest of your lives. Kaya po manalangin. Ama naming Diyos, lahat po kami ay nakakaranas ng pag-alala, kagulumihanan minsan, Panginoon, dahil sa aming pong panahon, sa aming kapaligiran, mga kaguluhan, nariyan ang banta ng kalusugan, Panginoon. Banta ng kabuhayan, aming iniisip, ang aming kinabukasan, Panginoon. O Lord, tulungan mo kami, Ama, kagaya ng sinabi ni San Pablo, na kung naman po mayroon kaming alalahanin, tulungan kami manalangin, dumulog sa Diyos na may pagpapakumbaba. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na yakapin ang iyong salita, pahalagaan ang iyong salita, at sundin ang iyong salita. Panginoon, salamat po, O God, at yung anuman ang aming mga laman ng aming isipan na nagiging maaaring nadidistract kami or disturb, Lord, sa aming pong mga iniisip, Panginoon. Hayaan niyo, Ama, na sa iyong paanan ay aming pong ialay ito. At bigyan mo nawa kami ng kaisipan na kaaya-aya, malinis at yung mga maayos na mga isipan lamang, Panginoon. Lord, higit sa lahat, tulungan mo kami, Panginoon, na mamuhay na matuwid. Si Kristo ang aming katuwiran. At Panginoon, kung mayroon man po, Lord God, na gusto ng kapayapaan mula sa iyo, naghahanap ng tunay na kapayapaan, dinudulog ko siya sa iyo, Ama, na siya makipagkasundo sa iyo, humingi ng tawad upang mapawalang sala at maranasan ang kapayapaan ng Diyos. Salamat, Panginoon, pagpalaan niyo mga kapatid na ito. Gabayan niyo ang bawat isa sa amin na mapagtagumpayan namin, mapaglampasan namin ang aming mga pinagdaraanan sa buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen.